Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Lalaki nga giingong dalambigit sa iligal nga drogas, gipusil patay sulod sa internitan. Sa lungsod sa Argao, patay ang usa ka lalaki human gipauwanan og bala sa SK Federation President. Samtang usa ka lalaki nga nanglimpyo lang sa atop sa Canlaon City, Negros Oriental, patay. Ug light pillars nagdalaghayag sa kalangitan sa Bantayan Island, Cebu. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Anyos nga lalaking nag-online game sulod sa internetan, gipusil patay sa barangay Suba ning Dakbayan sa Sugbo kaganihang kadlaw. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Wa magdahom si Hazel Igot nga mawa sa hingpit ang yabana nga si Ricardo Igot human gipusil sa duha ka manlalaki alas 4:15 kanang kadlawon. Samtang nagduwa ang biktima og online game, kalit lang misod ang masuspek nga nakahod og dayon pusil niini. Misibantang masuspek samtang ang biktima gidala sa malanan napan gideklarar nga dead on arrival. Asa ang iyang igo? Sa ulom to kay mukatanaw nga tugot to, kumita sa morgue. Unya isa nagpusil. Kasi may kabaw. So kabalusad. Samtang gitugan sa asawa nga nabilanggo na kaniadto ang yambana tungod sa iligal nga drugas, dihang nagagawas ni balik na usab sa iyang naandan nga pagpamarok. Kinagisubay sa kapulisan nga posibleng motibo sa krimen. Adto na persons of interest ang Cebu City Police Office sa pagpusil patay sa biktima. Mamaro ka, mamaro. Posible ka itong wa nakarimit. Ha? Posible wa siya karimit. Wala kay. Maya man siya tapos, hindi siya makarimit sakto. Wala gyud ni siya ni undang sa iyahang buhat. And aduna siguro ni nakasala siguro ni no sa kaniilahang grupo mo ni nahitabo. Sa pagkakaroon naa nami persons of interest. However, padayon ang ato ang pagkuha sa mga ebidensya. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patay ang usa ka lalaki sa Canlaon City, Negros Oriental dihang nakuryentihan samtang nanglimpyo sa atop sa panimay sa iyang amo. Nahitabo ang insidente sa may sitio Angas, Barangay Mabigo. Gisulayan pa pagdala sa Canlaon District Hospital ang 24 anyos nga biktima apan gideklarar kining dead on arrival. Base sa investigasyon sa kapulisan, nanglimpyo sa atop sa panimay siyang amo ang biktima ug namutol siya sa mga sanga sa kahoy nga misagbay sa atop. Dihang aksidente niyang natigbasan ang kable sa kuryente ug tungod kay live ang service drop wire, dali kining mikatay sa dala niya nga sundang. Matud sa Canlaon City Police, andam ang amo sa biktima nga mutabang sa panginahanglanon sa nahabiling pamilya. Ang nahitabo, magsilbi untang pagtulunan sa publiko. Wala ko siya kabalo katungwan dahil dito dapit sa may sa atong iso live dito. Kung nipilit siya dito sir, po siya inumdan siyang kamatayon. Sa lungsod sa Argao, nadakpan ang usa ka SK Federation President human giingong namusil patay sa gikabingkil nga lalaki sud sa usa ka diskuhan. Sa miaging tuig pa kuno, nagkabingkil ang sospek ug ang biktima tungod sa babay. Dihang nagkaabot sa resto bar pasado alas 11 gabi niadtong Sabado, nagkalalisay una ang duha, una misangpot sa pagpusil sa sospek sa biktima sa makadagang higayon. May aksyon pagsibat ang sospek apan nadakpan ra usab sa pulis nga anaa sa lugar niadtong higayuna. Gitanggong na karon ang sospek nga pasakaan og kasong murder. Kaya nga sakit nga istorya, ay lang mga intento niya kanang kuan, bahat-bahat pa nga kita ta silong tikay na ba? Kapaham nga sakit nga istorya tungod sa pan nabawaan sa biktima nga ayang uyab kuan po aning SK Federation nabawaan naman niya. Okay, so may mga circumstances pa nga silang duha puros nakainom. So lahi na diskarte sa kinabuhi kay ban ba ining bino na nagmando ba? Lain-laing police operation gipahigayon sa Talisay City Police Office diin tulo ang arestado. Si Femery Dumabok sa report.
Nakaangkon og bunog sa kalawasan ng usa ka 23 anyos nga sawa human kulataw sa iyang sa barangay Manipis Dakbayan sa Talisay. Gipatiran sa tiyan, gidapog sa iyang banang si Alias Don, 26 anyos, kinsa usa ka delivery rider. Wala pa matagbaw gingong gisumbag pa siya sa bana. Matod sa Talisay City Police, nagpatabang kanila ang biktima human muulbo ang kagubot sa panimay. Cellphone ang gitumbok nga hinungdan sa away sa magtiayon. Gidakop sa kapulisan ng suspect ug gibalhog sa bilangguan samtang nagpaabot sa kasong ipasaka siyang asawa. Napriso usab ang 51 anyos nga lalaki nga gilambigit sa nadili nga drogas. Nag-amok kini gawas ilang panimay tungod sa kahubog. Dala ang sundang nagsingit-singit kini og bati-batok sa manghod diyang babae nga usa ka OFW. Gingong gisuyan pa niya pagsunog ang babuyan sa biktima og mibahad nga patyon. Ang hinungdan wala siya matagai sa gipangayong 150 pesos. Ang maong suspitsado ang nasiko para usab dayon. Samtang, sikop usab ang gitumbok nga top 6 most wanted sa rehiyon nga usa ka 16 anyos nga lalaki human malutsi og warrant of arrest sa kasong rape by sexual assault. Nahitabo ang krimen sa miaging tuig din upat ka mga lalaki ang gitumbok nga suspect sa biktima nga nag-edad og 11 anyos atol sa pagkahitabo. Ang suspect kay naana sa kustodiya sa youth homes. Our women are very empowered na to report these instances, no, this gender-based violence that is purported against them. Kay tungod kay naatay kusog ang ato ang backup ani, like we have the barangay guard focal persons, active ang ato ang VAUSI focal person. Ubani Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Light pillars nakuhaan sa usa ka netizen nga si Edison G. Rosel sa Pataw, Bantayan Island, Cebu niadtong Domingo sa gabii. Matod sa Pag-asa, adunay pipila ka mga hinungdan nga masaksihan ang mga light pillars. Naglakip sa temperatura sa usa ka lugar ug ang source of light sa dapit sama sa street lights ug gikan kaha sa building. Apan kay atua kini nahitabo sa isla, posibleng aduna pay laing tinubdan sa kahayag nga anaa sa ground o sa yuta nga miamag ngadto sa mga panganod. Apan wa lang makita sa hulagway nga gipost sa netizen. Base sa kuha sa satellite sa Weather Division sa uluhang buhatan sa Pag-asa, nakasinati ang isla sa Bantayan ug mga pag-uwan niadtong Sabado sa gabii ug Domingo sa kadlawon. Nakahatag kini sa dapit ug bugnaw o ubos nga temperatura ug taas ang moisture content. Nasa'y criteria para mahitabong light pillars, bugnaw o malamig yung area, bumaba yung temperature, and taas ang moisture, humidity. So pag na-ay moisture, mababa ang temperatura, o bugnaw, malamig yung area, possibility na mahitabong light pillars. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Init nga isyu ang mga pansayan o comfort room sa mga terminal sa Sugbo, ilabi na ang private CR nga gidumala sa pribadong kompanya tungod sa bayad ni ini sa mga mugamit. Unsay mahitabo ni ini sa bagong administrasyon sa Kapitolyo. Kini atong sayran sa live report ni Alan Domingo. Alan? Yes, gipatutukan karon sa Barrio 4 Administration ang isyong naglambigit sa mga terminal din apil ini ang kontrobersyal nga isyu sa mga pansayan kining public CR o kining pay toilet. Kini ang kinadakan nga premium comfort room nga nasa sulod sa Cebu South Bus Terminal nga gibutang o ginumala sa pribadong kumpanya nga gikarakdang buksan sa sunod semana. Air condition o high-tech ang mga gamit sa sulod sama sa urinals nga adunay sensor, adunay sa mga touch mirror nga pinduton lang musiga na. Samtang una na nag-function ang duha ka mga CR nila nga gipabayaran og tag 10 pesos sa mga mugamit. They have options, yeah. Because sometimes people they are really very particular dun sa hygiene, sa cleanliness, and also the added facilities, Nakugang si Governor Pamela Barrio atol sa iyang pagbisita nga tulod ay ka mga paid toilets ang gimuntar sa sulod nga wa kini mag-abang sa lalawigan o gamay ra usab kuno ang gihatag nga bahin. Tungod kay dunay kontrata ang private entity o sa lalawigan atol sa miaging administrasyon, gitun-an karon sa Barrio 4 Administration ang ilang mga lakang mahitungod nini. Surprisingly, ang Mr. Lu, naa sila itulo ka CR diri. So,
They must be making good business here. They started with 1 and now they have 3. And only to find out na they only give 5% of the gross sales sa province. Wala sila nag-abang 5% of the gross sale. So this is something we really have to review and look into. Samtang gipadali sa gobernador ang pag-repair sa mga public CR nga maoy magamit nga libre sa mga moagi ug mismo kadtong nanginabuhi sa sulod sa terminal. Kumusta man kung mag-CR mo? Asa man no? Private, public? Public. Kay? Makadaginot. Public o private CR? Public. Kaya ano man? Di public lang. Ang ikaduhang andana usab nga nagusbat na ipaayo aron magamit. We're looking into it unta ka ng mga offices ba nga sa government offices nga instead of they go sa kuan sa downtown, at least 3 na lang ignaong nila sa basnaan na lang. Sa gigirak na magtigom si Governor Baric 4 uban ang kadagkuan ni nga provider sa pay toilet ug dinhi siguro masayran kung unsay mamahimong kaugmaon nining private CR diha sa mga terminal diri sa probinsya sa Sugbo. Ses. Daghang salamat, Alan Domingo. Gihikay karon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay nga mahatagan og armas ang mga tanod ilabi na sa mga bukirang barangay sa Talisay. Si Femery Dumabok sa report. Giangkon sa hepe sa Talisay City Police nga minungdanon nga pipila ka mga barangay tanod ang makahupot og lisensyadong armas. Kay sila ang nagsilbing police auxiliary aron makatabang sa pagbantay sa kahapsay ug kalinaw sa Dakbayan diha sila tasatag sa kabarangay. Magamit usab ang armas sa pagdepensa sa ilang kaugalingon. Gihimong sumbanan ang pagpusil sa hepe sa tanod sa barangay Kandulawan nga napusilan kapila kay gayon samtang gabantay sa barangay hall sa niaging tuig. Susama usab ang panlantaw ni Kapitan Josefina Conchal, Federation President sa Association of Barangay Council. Hangyo gina namo mga barangay captain ug sa ato ang chairman committee sa peace and order nga kinahanglan ng ato ang mga tanod ato mga barangay tanods nato naagyo na sila mga kuan kanang lisensyado nga armas. Mura ni siya driver's license nga nga kung naa kay LTOF is pwede na ka makapalit og firearm, and then of course ang katong firearms is you will have to apply again for another license for that firearm, but at least naa na kay license to own. Apan gipasabot sa chairman sa Committee on Peace and Order nga gikinahanglang mapaubos ang mga tanod sa firearms proficiency sa dili patugutang makahupot og armas. Mo undergo gid sila og training, unya at the same time mo undergo sa sila og exam sa ato ang LTAP nga barangay captains nga mo support ba sila sa ilang mga barangay tanod nga maka-acquire sila og firearms para magamit pud sa ilahang tagsa-tagsa ka area of responsibility. Gipaybaw ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, hepe sa Talisay City Police, nga ang LTAF Caravan o License to Own and Possess Firearms o sa kakahigayunan nga katugutan ng mga tanod ug uban pang mga Talisaynon nga makahupot og armas de fuego. Ipaygay ang LTAF Caravan karong Hulyo 23 hangtod sa 24 sa Talisay City Hall. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Nangayo og tabang ang kapulisan sa Mandaue aron makakita og yuta nga katukuran sa bag-ong police station sa syudad. Kisa pagkakaroon adunay pipila ka mga istasyon nakigsa oras sa barangay. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa ilang pag-courtesy call ngadto sa mayor, nangayo og dugang abag ang kapulisan sa Mandaue. Sama na lang sa dugang mga kagamitan sa ilang command center nga maoy ilang gipalambo. Labi na sa Mandaue, sa 5-minute response time sa alarma, gihiusa na kini sa ilang operation center, adto na mag-dispatch ug moresponde ang headquarters. Samtang para sa long-term nga programa sa MCPO, nangayo sila og tabang sa syudad para sa mga police stations, labi na pagpangita og yuta. Sa unom ka mga police station sa Dakbayan, dili patanan ang dunay kaugalingong building ug nakisaw lang sa barangay. Sama sa Basak Police Station ug Upaw Police Station. Located ba ang mga police station sa Barangay Hall. So we requested for the building of police stations that following the NAPOLCOM approved specifications. Wa pa hinon makita sa MCPO ang panginahanglanon nga punan ang gidaghanon sa police stations kay igo-igo ra ang unom. Sa dato sa MCPO, kung police to population ratio ang hisgutan, 1:500 plus kuno sa pagkakaron. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno,
Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Duha ka mga traffic enforcers sa City Traffic Management System kung CTMS sa Lapu-Lapu City nga nagpositibo sa surprise drug test ni Antong Hunyo, wala una tuguting makapadayon sa ilang fieldwork hangtod nga mugawas ang resulta sa confirmatory test. Si Luan Mayrundina sa report. Sa tulo ka mga traffic enforcers sa Lapu-Lapu City nga nagpositibo sa surprise drug test niadtong Hunyo 1, usa kanila kinsa usa ka special job order personnel wa na mo balik sa trabaho. Apan ang laing duha ka mga job order personnel parehong ni-insister nga wa sila mogamit og gidiling drogas. Busa gipaubos una sa confirmatory test ang resulta sa initial screening sa duha ka mga naasoy traffic enforcers. I talked to Sir Mario Napole and I told him nga ipa-undergo ni nako og confirmatory test. So unless nga wala pa ang confirmatory test results, ipa-office based lang sa nato sila. Apan sa phone interview sa mga sakop sa media sa pango sa CTMS, Mario Napoli kagahapon, gipasabot ni ini nga kay wa pa man siya nadawat nga order gikan sa city administrator nga nagmando nga di na patrabahoon ang duha ka mga traffic enforcers hinungdan nga iya una kining gipa-duty. Huwag kay cocktail. Atel. Pero kung naano kay order gikan sa city administrator nga di na pag-duty o na. Human masayod ang pangu sa close-up, gipabalik una niya sa office-based nga mga trabaho ang duha. Akong ki-confirm si Sir Mario and si Sir Mario iyan nang gi-recall nga ipa-office-based to no until such time nga moabot ang drug test or confirmatory test result. Gipasabot ni Gary Lau, pangu sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention nga samtang gitinguha sa dakbayan ang usa ka drug-free workplace, bukas usab ang dakbayan nga mohatag og second chance sa mga naggumon sa gidiling drogas pinaagi sa pagpaubos kanila sa outpatient drug rehab program. Apan sa 31 ka mga kawani sa City Hall nga nagpositibo sa surprise drug test sukad sa niaging tuig, duha lang kanila ang nakahuman gayud sa outpatient rehab program ug nakabalik sa trabaho. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrundina, Balitang Bisdak. Sikop ang usa ka lalaki ug babay sa gihimong bypass operation sulod sa pension house sa Ormoc City sa Leyte. Nakuha gikan sa mga dinakpan ang nga pulos taga Merida, Leyte ang 323.14 grams nga gituho ang shabu nga mobalor sa dulan 2.2 million pesos. Gawas ni ini, nakakuha usabog armas, ingon man drug paraphernalia ang mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit ug ang kapulisan. Giulagway ang lalaki nga usa ka regional priority target ug matud pa usa ka high value individual gumikan sa dako nga area sa iyang transaksyon ug kantidad sa shabu nga iyang ibagsak sa mga pushers. Sa investigasyon miangkon ang lalaking subject nga gikan sa Abuyog, Leyte ang iyang supply sa drogas. Kanang RPTL is ang iyang area of coverage is medyo dako-dako na good. Kaya from Merida to Ormoc. Tapos yung sales niya, yung distribution ng shabu is malaki na ng binibigay niya sa mga pusher niya. Nagpaabot pa si Governor Pamela Baricuatro sa listahan sa tulo ka mga ngalan nga mamahimong hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo. Giparehag hinuon nga usa sa iyang ikonsiderar ang bag-ong milingkod nga Cebu Provincial Police Director Colonel Christopher Bermudez kung maapil kini sa listahan gikan sa Camp Crame. Samtang gipadayag sa gobernadora ang iyang all-out support sa CPPO aron mas mahimong epektibo ang kampanya Bato Krimen. Gisentro ni ini ang problema sa iligal nga drogas. Gipatuman usab ni ini ang hugot nga disiplina sa mga sakop subay sa kamanduan sa PNP chief. If we cannot control the drug proliferation here in the province, then, peace and progress will be next to impossible. Usa ang nakalas human sa panagbangga tali sa usa ka motorsiklo ug usa ka truck sa may DM Cortez, EC Cortez Street, Barangay Cambaro sa Dakbayan sa Mandawi alas 2:45 karon lang jung hapon.
Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Mandawi City Police, nagsubay sa inner lane sa DM Cortez Street ang truck paingon sa northern part. Dihang gikabangga ni ini ang passenger motorcycle taxi nga nagsubay usab sa wang bahin sa truck. Tungod sa kakusog sa panagbangga, natumba ang motorsiklo uban ang driver ug ang pasahero ni ini. Gida sa tambalanan ang angkas sa motorsiklo. Apan sa labing uwahing kalambuan, gideklarar kini sa tambalanan nga dead on arrival. Bisan gikan sa managlahing partido, naghiusa ang mga sakop sa Mandawi City Council. Sayranta sa report ni Nico Sereno. Sa ikaduhang regular session sa 17th Sangguniang Panglungsod sa Mandawi, 11 ka mga miyembro ang present. Ug sama sa naandan, ang floor leader ang mi-introduce sa mga legislative measures o mga aksyon nga gihimo sa konseho. Napilian pagbalik ang senior member sa SP nga si Konsehal Jimmy Lumapas nga floor leader. Nasabutan sa mga konsehales, dili na mag-majority ug mag-minority sa membership sa konseho. Magkinabangay naman ta. We decided to collaborate, to work with the administration. So walay majority, walay minority. So we elected one floor leader for all. Ang mga miyembro sa konseho nagikan unta sa duha ka partido, ang Team Mandawi ug One Mandawi. Despite the fact we belong to different parties, but we decided to work together for the good of Mandawi. Atol sa sesyon, miatubang sab sa konseho ang duha ka mga appointee ni Mayor Jong Kiuano. Sila si Attorney Gonzalo Maligon, ang bagong city administrator, ug si Attorney Sara Abella, ang bagong city legal officer. Giaprubahan in mass motion ang ilang appointment. Matod ni Maligon, ang usa sa iyang tutukan nga mahunong ang delay sa suhulan sa mga trabahante sa dakbayan. The entire payroll man, so if there are 100 names there, iuli na dito ang the whole, so madelay ito silang tanay. Usara ka bukang nasayop. That's unfair, di ba? So, gibungkag na naturon. Kung siya nasayop, pagtangaya nga, nimuhan siya voucher, siya ra. The rest can continue. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gitinguha ang pagtukod og multipurpose facility nga oval with grandstand sa luyong bahin sa Luok National High School sa Barangay Luok. Base sa site development and perspective plan sa naasong proyekto, aduna kini sukod nga 400 meters. Moabot sa 150 million pesos ang gahin alang sa phase 1 sa maong proyekto. Samtang laing 150 million pesos usab sa phase 2. Matod sa kongresista Ahong Chan, pabarugon kini sa 9.7 hectares nga luna sa dakbayan sa Barangay Luok. Apan kay ang maong dapit, gipanag-iyaman sa Naval Forces Central, gitinguha karon sa Lapu-Lapu City LGU nga makakuha sa pag-uyon sa NAB%. Samtang sa interview usab sa RTV Balitang Bisdak sa commander sa Naval Forces Central, gipasabot ni ini nga makigsabot pa sila sa city government ug sa uluhang buhatan sa Philippine Navy kinsa maoy makadesisyon kabahin ni ini. So we are negotiating right now with Philippine Navy nga na sila area na pwede sila makig-swap lang sila sa property kay napoy nakaplano nila sa maong lugar. So ako amo lang gi-advise ng Navy na just put in writing and i-plot ninyo ang inyong plano so that we can present it to the council. We are not the decision maker on that particular decision. So higher headquarters will have to review that and give us the guidance on what to do or move forward after this. Mga titulo sa yuta, lakip na ang libuan ka mga certificate of condonation nga nag-release sa ilang mortgage o bayronon, giapod-apod sa gobyerno ngadto sa mga farmer beneficiaries sa Cebu ug sa Bohol. Ano ang report ni Nico Sereno? Malipayong nagtapok sa Mandawi Sports Complex kini mga agrarian reform beneficiaries. Kay human sa dugayng pagpinaabot, nadawat na nila ang papeles sa ilang mga yuta. Gipangunayan ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang pag-apod-apod sa CLOA o Certificate of Land Ownership Award ug electronic title. Sa Cebu, 570 ka mga titulo ang gihatag. Samtang 239 sa Bohol, sa moabot 840 ka mga ektarya nga gidak-on sa yuta tanan.
Samtang lakip sa gihatag ang kapin sa 6,000 ka mga certificates of condonation with release of mortgages sa tibuok Central Visayas. Kini ang dokumento pamatuod nga tubagon sa gobyerno ang utang sa mga mag-uuma sa yuta nga ilang gitikad. Lipay kayo kung ano yan magkabayad. Naku, tabang. Naku, tabang na po, sir. Uy, mamibartuhan ang magkabutang. Kumpre mo. Pangandoy ni sa kuamahan sa una sa buhay pa siya. Kasi si Leonardo. Na problema siya kaya ang yuta sa DAR kailangan pang bayaran sa bangko. Pero pag abutan ng donation, atuman ra gid ang yang pangandoy. Bisan mamanwala na siya, at least nga namong mga anak mapahimos lang yun namon. Sabi nila noon imposible. Sabi ko hindi, walang imposible. Sa administrasyon ng ating mahal na Pangulo, yung mga matagal na nilang inintay na titulo, inilalabas natin. Pagkatapos, hindi lang titulo, libreng lupa pa para sa ating mga magsasaka. Kailangan lang dahil sila ang nagpapakain sa atin. Lakip sa gi-turnover sa opisyal sa DAR ang mga sakyanan ngadto sa duha ka mga napilian nga farmer organizations. Ang beneficiaries, mga organisasyon sa Toledo City nga nakadawat og tractor og service vehicle. Makapadali sa amo ang pagtikat sa yuta o dako ng among abot. Daghang salamat. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nunot sa hanging habagat ug sa cloud cluster nga anaa karon sulod sa Philippine Area of Responsibility, masinati sa Sugbo ug sa dakong bahin sa nasod ang igo-igo ngadto sa kusog nga mga paguwan karong adlaw. Subling gipahinumduman sa Pag-asa Visayas ang mga nagpuyo sa mga landslide o flood-prone areas nga magmatngon ug kanunay mag-monitor sa mga rainfall advisories nga luwatan sa Pag-asa. Samtang ugma Miyerkules o bakaha sa Huwebes, masinati na usab ang dagkong mga bawd sa kadagatan sa Kabisayan hangtod na kana sa weekend. Busa delikado ang paglawig alang sa mga gagmayng sakayang pandagat. Kining cloud cluster ma-develop as low pressure area and birahon niya ang habagat the southwest monsoon which can cause ng moderate to strong winds and mag-moderate to rough sea conditions diri sa seaboard sa Visayas starting Friday. But Thursday na natay moderate na masinati na pagbalod. Sa nagkakulbahinam nga mga eksena sa Encantadia Chronicles Sangre, nasayod na si Tera nga gidala ni Bianca Umali sa iyang gahom samtang anaa sa kalibutan sa mga tao. Gikakurat niya kini ilabi na nga nasayran niyang nakasabot ug makaistorya siya sa mga mananap. Taliwa sa iyang gahom, dili gihapon siya makagawa sa bilangguan. Bisan pa man nga nagpakiluoy na ang iyang inahan ngadto kang Governor Emil nga gidala ni Ricky Davao. Samtang si Mitena wala gihapon nahimutang kay matud pa aduna siya'y nabati nga mas kusgan pa kaniya. Si Tera na bakaha ang mupildi ni Mitena. Kana ang dungan tang tutukan sa Encantadia Chronicles Sangre alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.